Andito na naman si Uncle Tak. Sunday ngayon kaya day off ko, kaya mamimili kami ng mga gulay dito sa night market. Napaaga nga pala punta namin sapagkat sarado pa yung ibang booth ng mga nagtitinda. At eto naman yung napabili namin, 5 dirham lang ito. At yung ibang kulang na gulay naman, doon na kami sa grocery bibili. At habang nag-iikot-ikot nga kami, at eto, may nagtitinda ng nilagang mais at binatog. Kaya napabili kami ng binatog, pero kinulti ang tawag sa amin yan sa Nueva Ecija. 5 dirham nga lang pala ito, kaya tara, kain muna tayo. Kasarap! Naghati na nga pala kami ng asawa ko dyan. At nang naubos na kinakain namin dyan, kami ay umuwi na. Sapagkat magluluto pa nga kami. Ang una ko nga muna pala ginawa ay napirito muna ng galunggong. Ipangsasahog ko nga rin pala ito para sa niluluto nating gulay ay masarap. Pero isa lang ilalagay ko, pampalasa lang sa gulay. At ngayon, eto na, aking bibiling na. At malapit na itong maluto, ito naman yung mga gulay na gagamitin natin. Sitaw, talong, patola, okra, ampalaya, kalabasa, sigarilyas, kamatis at dahon ng kalabasa. At ang iluluto natin ay bulanglang ng Cabanatuan Nueva Ecija. Una ko nga palang papakulaan itong kamatis at sibuyas. At nang okay na, ilalagay ko naman itong bagoong. At bago ako maghiwa ng mga gulay, malugod akong bumabati ng magandang araw sa aking barangay, Barangay Kabuga, Cabanatuan City, Lungsod pa rin na Nueva Ecija. O ayan na, maghihiwa na ako ng mga gulay. Nahiwa ko na nga rin pala rito yung kalabasa. Dahil yun nga ang una ko ilalagay sa iluluto nating bulanglang. Kayo mga uncle, anong tawag sa inyo na to? Sa iba kasi diningding, pinakbit. Sa amin kasi bulanglang lang, talbog-talbog lang kasi ng mga gulay. Ganito kadalasan ang ulam namin sa aming probinsya. Paminsan-minsan nanghihingi lang kami ng mga gulay sa kapitbahay namin. At yung ibang gulay naman tanim ng kuya ko. O siya, tama na ikwento ko, tapos na rin ako maghiwa at huhugasan ko na yung mga gulay. 3 beses nga pala itong huhugasan. At nang okay na, ang una kong ilalagay itong kalabasa. Medyo matigas kasi ito kaya dapat ito unang ilagay. At habang pinapalambutan ko yung kalabasa, nakalimutan ko tatanggalan ko pa pala ng balat yung tangkay ng kalabasa. At nang lumipas yung 3 minuto, ilalagay ko na itong mga gulay. Saglit lang naman maluto ito, siguro mga 5 to 7 minutes okay na ito. Kaya malamang mapapadami na naman yung kain namin na to. Kaya mga kababayan ko dito, gayahin nyo na yung luto na to. Tsak, mapapadami din ang kain nyo. Ang gagamitin ko naman pang asim itong lemon. Isa lang ilalagay ko at eto in-squeeze ko na kasama yung sili. At ilalagay natin siya dito sa niluluto nating bulanglang. At nang medyo malambot na yung mga gulay, ilalagay ko naman itong mga dahon ng kalabasa. Maghihintay nga lang pala ako rito ng 2 minuto kaya okay na siguro yan. At nang okay na yung hinihintay nating minuto, ilalagay na natin itong mga sangkap. Konting betchin at saka konting pamintang durog. At tapos, imekos-mekos na natin. Naaamoy ko na, sa amoy pa lang, napakasarap na. At syempre, shoutout nga pala sa aking pinsan, si Eric Lean Lagasca, Palayan City. Ingat ka sa biyahe mo palagi. At ngayon, balik na tayo sa aking niluluto. Isang isda nga lang pala, pinansahog ko, pampalasa lang. At yung natirang galunggong naman, yun isasabay namin. Pag kami kumain, masarap-sarap kasi. Pag malutong, natutuwa tuloy ako. Yung misis ko kasi nagpapatawa. At ngayon, eto na, chinek ko yung kanin namin, okay na to. Kaya naghain na ako sa kutsyon hainan. Sa kwarto na nga pala kami kumain sapagkat sa sala napakainit. Kaya mga uncle, kain muna tayo. I-comment nyo naman kung saan umabot ang bidyong ito. Kaya hanggang dito na lang. Ito yung Uncle Tax. Ingat!